Our scripture reading for today is taken from the book of Acts, chapter 16, verses 9 and 10. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging him and saying, "Come over to Macedonia and help us." And when Paul had sent the vision, immediately we sought to go on into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Sa Tagalog, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. "Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami." Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. May the Lord add conviction upon hearing on His word. Maaari na po tayong umupo. So meron munang tanong, naranasan na ba natin na magkaroon ng rerouting sa nakasanayan nating daan o biglang may pagbabago sa mga plano nating puntahan or gusto nating gawin? Sa aming mga drivers, ito yung something na hanggat maaari sana hindi nangyayari. Pero sa tuwing may kinakailangan gawing mga kalsada, kailangan talaga magkaroon ng rerouting. At kadalasan po yung mga rerouting for us na mga nagda-drive, in a way, nagiging parang hambalang. Let's say meron kaming oras kasi na tinutupad. Diba? Lahat ng drivers, hindi siguro lahat, pero some of the drivers, kapag may oras kasi kaming hinahabol, in order for us na hindi magmadali at hindi mapahamak, tama lang yung aming takbo. Pero pag nagkakaroon ng rerouting, kadalasan humahaba nga yung oras ng paglalakbay. Okay? At kadalasan hindi siya ganun ka-comfy, ka-comfortable for us kasi bagong lugar bagong ikutan. Sometimes even though merong map pin, merong GPS, hindi pa rin ganun kadali kasi kailangan mong tignan or kilalanin yung lugar na yung bagong iikutan. Hindi lamang yun, I think and I believe, maging sa mga planning natin kapag meron tayong planong gawin, at biglang yung plano natin gawin on that exact day and time, hindi nangyari, because something else happened, hindi rin madali. Na biglang, baguhin ang plano kasi may nangyaring ganito. Diba? Kaya kadalasan, matagal yung pagpaplano Especially may planong solved na, biglang kinakailangang baguhin kasi something happened. No? Kung kailan nang andyan na sana, sasakatuparan ng mga decisions, yung mga plan, kailangan ng rerouting tuloy. Baguhin natin na pag-usapan natin because of this and because of that. Ako personally, kilala po ako ni Mrs. Pag ako po umupo sa aking computer chair at umarap na ako sa computer at pumipindot na ako, nasa autistic mode na po ako nun, mga kapatid. Kahit po sa opisina, pag ako umupo at meron na akong trabahong ginagawa, nasa autism or autistic mode na ako. Gusto ko mag-focus talaga. Kasi yun yung discipline na natutunan ko sa klase ng trabaho meron ako. I really have to focus hanggang sa pinakamalit na detalye na kapag merong gumugulo, meron akong tendency, it's either pagsabihan sila, di ba? Or kung hindi man, maglalagay na lang ako ng earphone, di ba? Para ako magkaroon ng focus. At mahirap din kasi yung meron kong ginagawa, merong sisingit na ibang trabaho. Kasi again, yung takbo ng isip, yung mga impulses sa brain, meron na siyang tinatahak na landas nakaset na yun Kaya pag biglang merong sumingit, ako personal ko lang po, hindi ako agad-agad nakakapag-adjust. Kailangan ko ng time. Give me a few minutes para medyo ibahin ko yung cambio. Kasi kumbaga sa highway, yung takbo mo, eto na, tapos biglang may titigil sa harapan, alam natin to sa mga nagda-drive, hindi madali yun. Hindi madali yun. Kasi una, meron ka ng oras na gustong makuha. Pangalawa, dire-diretso siya Dire-diretso siya. That's me. Kaya po kinakailangan to, ako po, personal ko lang po ito, sabihan ako in advance. Advance akong sabihan, or makita ko man lang sa schedule, makita kong may email, Eric, yung ginagawa mo, itigil mo na muna, kasi merong mas urgent job na kinakailangan mong gawin. Pero yung bigla akong papasukan, Eric, stop this, do this first, this is more urgent. Ayaw ko po ng ganun. So, ang point ko po, hindi madali yung rerouting. Pero, maraming pagkakataon, kailangan kasi siya Kailangan siya. It's either God is doing something sa nakasanayan nating tumbukin or daanan, or
there is a way which is better than that way. Kaya mas maganda siguro i-route natin yung way mo kasi mas maganda ito. At marami po ako natutunang mga daan because of rerouting. Yung mga lugar na hindi ko napupuntahan noon, ay, ganito pala itong lugar na ito. Kasi hindi ako lumiliko dito, hindi ako pumapasok dito, meron akong ruta eh. So, merong pros and cons po yung rerouting sa buhay. Ayun po, ang pamagat ng message for today ay may kinalaman po dyan. Ang pamagat po ng message for today ay The Macedonian Call. Makikita po natin ngayon yung gaano kung paano kumilos ang Diyos for the greater good of all. Kasi po kadalasan sa buhay, since mga pribado tayo mga tao, what we're doing now is something good for us. For I, me, myself. Wala namang masama doon na mga plano natin for us and our family, ang plano natin sa nasusukupan ng ating pamilya, ang plano natin dun sa maliit na nasasukupan natin. Pero paminsan-minsan ng Panginoon, meron siya ibang plano. At yun po yung mismong nangyari sa ating brother, na walang iba si Brother Paul. So titignan po natin ano naging resulta sa buhay ni Apostle Paul nung siya'y makarinig ng call mula sa ating Panginoon at nabasa natin kanina dun sa isang Macedonian na sa kanyang vision ay tumatawag at humihingi ng tulong sa ating mga kapatid. So yun po ang kwento. Dito po muna tayo. May plano sila Paul. Well-laid plan na yun. Alam po natin na mayroong 3 missionary journey si Paul. First, second, third. At lahat po nun yung planado yun. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, ang Diyos planado lahat. Ang mga anak ng Diyos, ang mga apostles, planado lahat. Ang mga disciples, planado lahat. Ang hindi lang po marunong mag-plan, yung mga labas sa mga apostles, labas sa disciples, yung ang buhay kung saan saan pumupunta. Yung mga tinatawag na kesera-sera, whatever will be, will be. Pero ang mga anak po ng Diyos, ang mga biblical characters po, planado lahat. Hindi po pwedeng, sige na, bahala na ang Diyos. Sige na, kung ano mangyari, okay lang yun, haharapin na lang natin. Hindi po sila ganun. Dahil matalino ang Diyos, dapat matalino rin yung mga sumusunod sa Kanya. Okay? So, titingnan po natin ngayon. Merong magandang plano si Paul, malinis na yung kanyang mga roots. Kung saan siya pupunta, saang daungan, anong church ang pupuntahan niya. Gayunpaman, basahin po natin yung mga gawa, 16:6. So, ito na ngayon. Ayan na sila, Paul, naglalakbay ni sila, ang sabi po dyan, naglakbay sila Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Ngunit, habang on the way sila, with zeal, di ba, excited sila sa gawain kanilang planong gawin, binawalan sila ng Espiritu Santo. Ang plano kasi nila, mangaral sa Asia, o sa Asia, or sa Turkey. Ang Asia po nung araw, yung Asia Minor, Turkey po yun, today, sa panahon natin. Ano yung mga plano ng puntahan by that time na talagang excited sila? Ephesus, Smyrna, Philadelphia, Laodicea, Colossae, Sardis, Pergamos, and Thyatira. Meron po dyan mga churches sa Book of Revelation. Yan po yung planong punta nila Brother Paul. Diba? Nila Apostle Paul. Walang masama, diba? Napakaganda. Imagine niyo yung kanyang itinerary. Puros gawain. Excited sila. Yung nga lang, biglang ayan. Napakaganda man ng plano, napakaganda man ng intention ni Brother Paul sa kanyang mga kasama po si Lucas, saka si Silas. Later on, for the first time, sinalihan sila ni Timothy. Nirecruit ni Pablo, Timothy. Pero ang Holy Spirit kasi, hindi yun ang plano niya. Pero ganito nangyari sa mga ito. So, okay, sumunod sila sa Holy Spirit, di ba? Pero pagdating nila sa verse 7 and 8 po, 16, 7 and 8, sabi po, pagdating sa hangganan ng Nemesia, nais nilang pumunta naman sa Bithynia. Ibang lugar. Pero, nakita yun ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Panginoon, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya ito nangyari ngayon, imbis na, ito na sana, sumuwegway tayo ng konti sa Bithynia. No. Sabi ng Holy Spirit. Kaya ang nangyari, dumaan sila sa Mysia, at nagpunta sa Troas, isang daungan sa dagat ng Aegean. Maganda, ulitin po, napaka-makadiyos ng plano ni Pablo at ng kanyang mga kasama. At ang daming churches na makikinabang sa pagpunta nila. Pero ang sinabi po, hindi sumang-ayon ang Espiritu ni Jesus. Twice silang hinarang, twice.
Nung medyo segue pa ng konti, hinarang ulit pangalawang beses. Ang nangyari po ngayon sa Troas, tumigil sila doon para magpahinga. Doon sa daungan, doon muna sila tumigil. Ngayon, okay, pahinga muna tayo. Bukas tuloy natin yung dapat nating gawin na gusto ng ating Panginoon. At doon nga po nangyari yung mga gawa 16, 9, and 10. So kinagabihan, ito ngayon ang dahilan. Nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo dito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Kaya pagkatapos mismo ng pangitain ito, gumayak agad kami. That is Luke, si Lucas, siya po kasi sumusulat ng Book of Acts. Ito na yung time na kasama na si Pablo. Hindi na siya kasama nila Pedro. So, gumayak agad kami sapagkat andun yung conviction, yung paniguro ng Holy Spirit, na tiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Last Tuesday po, or I think also last Friday sa ating pag-aaral, napag-aaralan natin yung panahon ni Alexander the Great. Si Alexander the Great po, isa siyang Greek, at siya yung panahon niya ang nagbangon sa mga Greeks. Kaya ang tawag kay Alexander the Great of Macedonia. Yung po kasing Greece, maraming islands yan. Andiyan yung Sparta, nandiyan yung iba't ibang lugar, at kadalasan po, even though lahat sila Greek, nag-aaway po yung mga yan, hindi rin nagkakaisa. Pero, sa pamagitan ni Alexander the Great, napag-isa yung lahat. Yung nga po, nanggaling naman siya sa Macedonia. I think yun yung pinakamalaking lupain ng Greece by that time. Basahin na lang ninyo yung history, makikita ninyo yung kung hanggang saan nakarating yung empire ni Alexander the Great. Ito pong kwentong ito, matagal nang tapos yung panahon ni Alexander the Great. So peacetime na, pwede na silang ang mga tao kumikilos na ulit kasi Pax Romana na po ito. After kasi na empire ng Greece, nang bumagsak na maging yung 4 generals ni Alexander the Great na pumalit sa kanya, yun naman lumalakas naman yung Romans, ang Rome. Kaya Pax Romana na po ang mga panahon na ito. Kaya kasama na po yung Macedonia na dating hawak ng mga Griego ni Alexander the Great, ng kanyang mga generals, hawak na siya, colony na siya ng mga Romano under the Caesars. And I think by that time si Julius Caesar ang naroon sa mga panahon na yun. Yung kasi yung una. Ang unang Caesar, si Julius Caesar, sumunod si Augustus, and so on and so forth. Read your history. Ang ganda po na kapag tayo maalam sa history, mas madali po natin maiintindihan ang mga kwento sa Biblia. Kung hate ninyong history, unhate it. Kasi po, according sa napag-aralan namin, hindi natin halos maiintindihan ng ibang passages sa Biblia nang hindi natin alam ang history of mankind. So, if you hate history, unhate it. Love history, especially kung gusto talaga natin maintindihan yung mga kwentong binabasa natin sa Bible. So, ito pala yung dahilan. Ulitin ko po, ang ganda ng plano ni Pablo, ang ganda ng kanilang mga intentions, ang daming churches na kanilang masusuyod for the Lord, pero kasi iba ang plano ng Diyos. Maging sensitive po tayo doon, mga kapatid. Hindi, yung pong ating good intentions, hindi po natin pwedeng ipantay sa intention ng Diyos. Number 1, hindi enough yung merong good intention. Intention ko talagang tulungan siya. Pero hanggang di ka tumutulong, hanggang intention lang yun, hindi rin maganda. Ganyan ka naman, puro ka intention. Di ba ganyan, minsan naririnig natin? Intention ko na naman talagang regaluhan ka sa birthday mo. Lumampas yung birthday. Hanggang intention ka lang pala eh. So, maganda po may intention na maganda, mas magiging mainam siya kung yung intention na natin maganda, isa sa gawa natin. So, wag puro good intention. Halimbawa, tayo mga Kristiyano, intention ko talagang isang araw, magpagamit na ako sa Panginoon. Wow! Good intention yan, kapatid. Kailan mo naman sinimulan yung good intention? 20 years ago. Walang mararating ang good intention lang. Kasi po, laway pa lang yun eh. Magiging maganda ang good intention pag sinagawa na natin. Diba? Nangyayari na siya sa ating buhay. Alam mo, intention ko na naman, dumalo na rin talaga. Hanggat hindi tayo dumadalo, kahit good intention yun, walang mangyayari doon. Diba? Walang mangyayari. Laway lang yan. Diba? Puhunan niya, laway lang, wala namang nangyayari. At siya mismo, wala siyang ginagawa. Kadalasan po yan, nababanggit sa mga politiko. Diba? Yung mga nangangako kapag eleksyon, ang daming pangako. Pag nasa posisyon na, wala. Imbis na makatulong nga, pasaway pa eh. Nakakagulo pa eh. Diba? Ang kawawang Pilipino, ayan na naman. Bumoto kasi basta-basta,
then magtiis ka, Pilipino. Sa ano mang gagawin yung mga ibinoto mo? Wala naman sa posisyon yung mga yun, hindi binoto ng mga Pilipino, di ba? The people deserve their leaders. Kung mga korap po ang mga leaders natin sa Pilipinas, we deserve it. Hindi maluluklok yan kung hindi ibinoto ng bawat Pilipino. So, magtiis. Lesson learned na lang, wag na kasing iboto ulit. Ang nangyayari kasi, nakulong na nga eh. Nung tumakbo, nanalo pa rin eh. Sino may kasalanan? Pilipino. Ang bayang Pilipino ang may kasalanan. So, the people deserve their leader. At hindi lamang yun, alam po buwan, napag-aralan din po kasi namin. Ang ganda po kasi na mayroong pag-aaral, dumadalo sa pag-aaral sa ibang araw. Napag-aralan din namin na ginagamit din paminsan-minsan ng Diyos yung mga corrupt na mga leaders na yan bilang pamalo sa mga tao. Even po sa Israel, medyo segue lang po ito ha. Kahit sa po sa Israel, bakit sila nakubkob ng mga Babylonians? Bakit sila nasakop ng Assyrians, ng Medo-Persia? Bakit nangyari sa Israel ang lahat ng mga ito hanggang ngayon? Why? Antitigas ng ulo. Kaya yan pong mga yan, ginagamit ng Diyos pamalo sa kanila. Matitigil po yan kapag Israel kumilala na sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun din po sa atin. Hanggat ang Pilipino, hindi talaga kumikilala kay Jesus at sumusunod sa kanyang mga salita, hindi matitigil yung nangyayari sa bansa natin. Ano mang prayer ang gawin natin, and that is good. We must always pray for our beloved country. Hindi po titigil yung pinagdaraanan ng mga Pilipino. Imagine ninyo, malapit na yung huling panahon, magra-rapture ng Pilipinas, ganun pa rin. Kung ganun ang mangyayari, magdedire-diretso yan, ang tanging lang talagang pag-asa ng Pilipino, mapunta siya ng langit pag siya namatay. Ang tanong ngayon, lahat ba ng Pilipino pupunta ng langit? Binasag nga lang ng mountain yung bagyo, sinamba na ang bagyo. Oh, maraming salamat po, Sierra Madre. Oh? Nagpasalamat na kaagad sa bundok na walang kinalaman. Naging yung symbol, naging idol. Doon ko po nasabi ng last Bible study namin, ang Pilipino talaga, pagan pa rin hanggang sa ngayon. Alam niyo po ba na pagano lang or pagans ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Yun po ang sinasabi sa Biblia. Ang sumasamba sa pilak, sa ginto, sa kahoy, sa marmol, pagano lang po ang gumagawa niyan, hindi Kristiyano. Doon natin makikita, paano titigan ngayon ng bagyong yan, sa tuwing dadaan sa Sierra Madre ang bagyo, at naturally, nabasag siya, maraming salamat po, Sierra Madre. May idol pa, may pictures pa, may animations pa. Yan ang Pilipino. Ulitin ko po, hanggat ang Pilipino hindi umalis sa pagiging pagano, isa lang ang pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Tayo dadaan at dadaan sa kanyang parusa at pahirap po ng pahirap ang buhay. Alam niyo po ba, hindi lang naman Pilipinas ang naghihirap. Ang Canada po naghihirap na rin. Kaya nga po pinapauwi na lang yung maraming Pilipinong nandun, mga Indians, mga expats. Why? Lahat po ng bansa around the world, humihirap na rin sila. Darating po ang time, wala nang bansang tatanggap ng expats kasi mahirap na nga kami, tatanggap kayo ng mula sa inyo. Umuwi na kayo sa bansa ninyo, doon kayo tumira. Yan na po ang nangyayari ngayon. Hindi ko pa sinasabi to para mawalan ng pag-asa yung mga gusto pang mag-abroad. Pero remember, this is the truth. Ilan lang po yung 1% lang po yung yumayaman, yun yung mga multi-billionaires lang. Iilan lang po umiikot yung yaman. The rest is naghihirap. Pero ang susi lang po talaga sa lahat, si Yahweh, ang ating Diyos na buhay. I'm not saying this para sabihin wala ng pag-asa ang mundong ito, meron po. Because our God is alive. Kaya nga po ang tawag sa kasi sa Biblia, buhay na Diyos. Hindi po ba minsan naituro ko sa inyo, bakit kailangan ang Israel, pag sinabing si Yahweh, buhay na Diyos, ba't kailangan pa sabihin yung buhay na Diyos? Bakit? Kasi po merong mga patay na Diyos. O mga Diyos na wala namang buhay. Ang sabi sa Biblia, may mata, hindi nakakakita. May ilong hindi nakakaamoy. May bibig hindi nakakapagsalita. Pag nagbaha, ililigtas mo pa. Pag nagkasunog, ililigtas mo pa. Pagano lang po ang gumagawa niyan. Hindi tunay na Kristiyano. Yan po yung mga Kristiyano sa nguso, hindi sa puso at hindi sa kaluluwa. Yun po ang mga ministries natin. Hindi ko pa sinasabi ito para isipin natin kawawa naman yung mga relihiyosong yan. Impyerno rin papunta. No. Hindi po madali ang kalagayan na kaya we are here. Katulad po ni Pablo,
Kailangan natin silang sugsugin. Ibahagi ang good news sa mga taong ito. Kasi who knew? Isa sa mga taong yan na sumasamba ngayon sa mga bundok, sa mga kahoy, sa mga bakal, later on pala magiging masipag na manggagawa ng Diyos katulad po ni Pablo. And we know the story of Paul, Apostle Paul, right? Mamamatay Kristiyano ito. As in talaga literal na mamamatay Kristiyano, mamamatay church. Pero ang ginawa ng Panginoon, He turned Paul's life around. Walang kalaban-laban si Pablo, walang kalaban-laban. Doon mismo, there and then, na-convert po into real Christianity sa tunay na faith si Paul. Hindi po rin po yan imposible sa mga kamag-anakan natin, sa mga kaibigan natin, sa nakikita natin sa Facebook na sumasamba sa Sierra Madre, sa Maria Makiling, sumasamba na rin kay Rizal for some reason. Hindi yun imposible sa ating Panginoon. Maging katulad po natin ni Apostle Paul. Yung good intention natin, ikinikilos na natin yan. Di po ba yung nakadalasang reminder ng bawat isa sa atin, magbabakasyon ka na naman. Siguro naman, alam mo na yung gagawin mo sa pamilya mo, di ba? Anong ginawa mo? Nagpainom ako. Kasi yung mga kaibigan ko kasi naghihintay sa airport pa lang eh. Di ba? Maraming ganyan, sumalubong mga kaibigan. Yung chibas dyan, yung chibas. Kasi yung mga, yung mga magandang bote dyan, nasa na? Yung magaling na Kristiyano, ayan kaagad. Nagpo-post pa sa Facebook. May kainuman kaagad. Sino ba si Brother Kwanto? Di mo. Diba? Ayan. So, ngayon po tingnan natin. Ano ang naging resulta ng yung mas magandang plano ng Diyos ang nasunod kaysa sa maganda rin namang plano ni Pablo? Nang dahil po sa pagtugon ni Pablo sa panawagan sa Macedonia, mahalagang bagay po ang nangyari. Number 1 po muna tayo. Number 1. Ano nangyari? Ito ang ganda-ganda ng kwentong ito. Kaya babasahin ko po yung kwento. Number 1 po, yung pagiging Kristiyano, conversion ni Lydia. Isa po siyang nagbebenta ng mga purple-colored na mga damit. Alam niyo po, ng mga panahon ni Lydia po, mga royals lang ang afford magsuot ng mga kulay ube ng mga damit. Kasi po yung ube, alam na natin to, yung kulay na ube, hindi natin makukuha kung saan-saan lang sa land. Nasa dagat po kasi yung mga snails. Na kapag dinurog na ganun at pinrases-process mo yung mga suso, doon lumalabas yung kulay ube. Kaya po, ang may afford lang nun, mga mayayaman, at doon po, ang ganda ng business ni Lydia. Kasi po, ang mga parokyano ni Sister Lydia, mga mayayaman. So, meron pong kakanyahan si Sister Lydia. Basahin ko po sa inyo yung kwento kasi ang ganda po ng kwento niya. Walang nagkataon lang sa Diyos. Walang coincidence sa Diyos. Akala lang natin yon. Tingnan natin yung kwento. Basahin ko lang po, hindi po yan nakasama dyan. Mababasa po natin yung sa mga gawa, 16:11-15. So ito po nagkukwento si Lucas sa mga nangyayari sa kanila, kasama sila Pablo. So, mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia. Ang dami lang nadaan ng mga lugar. At kinabukasan sa Neapolis naman. Mula naman sa Neapolis, nagpunta kami sa Philippi, na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nandun na sila ngayon sa lupain ng Macedonia, specifically sa Philippi. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamahinga, araw ng Sabat, automatic na yon. Anong kinakailangan gawin nila, Pablo? Lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Sa kabila ng kabisihan ng mga kapatid na ito at pagod, sa araw ng pagsamba, yung kaagad ang laman ng kanilang puso't isipan. Tunay na Kristiyano. Yung kaagad, lumabas sila. Saan po ba dito yung pwede kaming makarinig sa salita ng Panginoon at mananalangin kasama kayo? Nagtanong-tanong sila sa mga kababaihan niyan. Ang sabi po diyan, nagpunta sa tabing ilog sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. So, naupo kami at nakipag-usap sa mga babae nagkakatipon doon. Mga babae talaga mas masipag sa ganito eh. Sa Pilipinas, pag umuwi kayo, karamihan ng mga laman ng church, babae. Yung mga magagaling na lalaki is either natutulog, nanonood ng TV, o nakikipag-inuman kaagad. Mapalad kayong mga kababaihan kung katulad kayo nito. Yun po ang katotohanan sa Pilipinas pag kayo umuwi. Even me myself, kalalakang tao, ilan lang ang mga lalaki sa church. Yun ang sisilbing tagapanguna ng tahanan, sila pa yung mga pinakapasaway sa Diyos.
Paano nga yung pamilya nila? Anyway, sige, bumalik tayo dito. So, naupo kami at nakipag-usap sa mga babae nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na, meron ng faith. Ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia. Taga saan siya? Taga Thyatira. Isa sa mga churches na binanggit po sa Revelation. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon, ang Diyos ang nag-take ng initiative, binigyan o binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at ang kanyang pinaniniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nag-make sense yung sinasabi ni Pablo kasi binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Nagpabautismo siya kasi ilog na yun eh. At ang kanyang buong pamilya, to make the story short, hindi na kinuwento, pati pamilya ni Lydia ngayon naligtas kasi senior niya, yun ang sinasabi ni Brother Paul. Pagkatapos sinabi ni Lydia, kung itinuturing po ninyo akong tunay lilingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap namin ang kanyang paanyaya. Nakita niyo yung bunga ng tunay na kaligtasan? Kung may pagkakataon at may tubig naman, bautismo kaagad. Pangalawa, ang pamilya hindi pwedeng after 20 years, isinyer ni Lydia ang gospel at naligtas. No. Ang timano, nung mainit pa yung salita ng Panginoon sa kanyang puso, ibinahagi na niya kaagad sa kanyang pamilya. At anong sinabi dito? Buong pamilya na napabaptize. At silang lahat ay tagasunod ni Jesus. Yan po ang kadalasang shortcoming natin. Kapag tayo naging Kristiyano, kinikimkim kasi natin tinatago. Baka pagilitan ako ni nanay, pagilitan ako ni tatay, yung crush ko, baka layuan ako, yung mga kapatid ko, baka pagtawanan ako. Siguro, isang araw, sa pagdating ng panahon, pwede ko nang i-share ang gospel. Kailan pa darating yung panahon na yon? Ilan sa atin dito nagsabing sa pagdating sa tamang panahon, kapatid, sabi ng Panginoon, ng tamang panahon, ngayon. Di ba maraming sasabihin, alam mo, ayayin po ninyo, napakinggan ko naman yung sinasabi ninyo kapag ako nagbabakasyon eh. Sa tamang panahon po, isa-share ko rin. Wala nang pinakatamang panahon kundi ngayon. Nasa Bible po yan. Ang panawagan ng Diyos, laging ngayon po. Laging ngayon. Hindi sa susunod ng panahon, pag matapang na ako, no, hindi po ganun. Mali po yung ganung mga salita. Tayo na naglagay ng limit sa Diyos sa ating mga pamilya. Pag sinabi natin, bali na, sige, siguro, after mga 5 years or 2 years, i-share ko na rin. Siguro meron na akong lakas ng loob nun. Diyos ka ba na ikaw mismo naglagay ng hangganan kung kailan tatanggap yung pamilya mo? Diyos lang po ang merong karapatan sa ganun. At ito ang sinabi ng Panginoon, salvation is for today. Not tomorrow, not on Saturday, hindi sa susunod na bakasyon mo, but today. So challenge po yan sa lahat na nagbabakasyon. Antimano yung po kagad ipasok niyo mga kapatid. Kasi, you know what? Hanggat hindi po natin ginagawa yan, hindi ba para siyang salubsob na nandyan lang? Lagi mo nakakanta yung sakit. Gusto ba natin yung tayo meron laging salubsob? Ayaw natin yun kasi pag nagano mo, anong ginagawa natin pag may salubsob? Hindi, ayahan ko lang na isang linggo siguro, sa tamang panahon, bubunutin ko na siya. Hindi ba agaran natin binubunot? Dapat po, ganun din ang ating nararamdaman sa tuwing hindi pa natin i-share ang Word of God sa ating mga mahal sa buhay, especially sa sarili nating pamilya. Salvation is now. At kung hindi pa paano natin ginagawa yan, kapatid, ang laki. Gagamitin ko lang yung term na utang pero hindi kasi tayo pwede magkaroon ng utang sa Diyos. Para tayo merong malaking utang sa langit kapag hindi pa natin ginagawa, yung dapat on the first day pa lamang, ginagawa na natin sa ating mga loved ones. Si Lydia po, ganun ang ginawa niya. Kaya nandun pa lamang sila Paul, nag-i-stay na sa bahay. And you know what? Isisingit ko po dito, nabangga sa ibang mga parte. Alam niyo po ba na yung bahay ni Lydia, isa sa pinakaunang church sa Macedonia, sa Europa? Now, imagine that. Ang hilig natin yung mga first, di ba? Uy, ako ang una-una gumamit ng ketchup sa ganito, di ba? Ang hilig na, ipa-flash pang gano'n sa Facebook, pinagmamalaki natin. Ako ang unang nakapunta dito among you. Ako ang unang-una. Okay, fine. Look at this.
Isa, or kung hindi man isa, pinakaunang church po na itinayo sa Europa, sa bahay ni Lydia. Yun ang tunay na dapat ipinagmamalaking first. Hindi kung mga bagay na wala namang kapararakan at hindi naman nakaangkla sa langit. Walang kinalaman sa mga heavenly things na para sa ating Panginoon. Ang sarap basahin, ano? Yan po, ang unang nangyari, una pa lang yan, nang sundin ni Pablo at ang kanyang mga kasama, yung panawagan ng banal na Espiritu. Pangalawa, the deliverance of a fortune-telling slave girl. Alam na natin ang kwento, so dito po muna tayo. Nung lumarga na sila, umalis na sa bahay ng Lydia, kung sa isang lugar, meron ngayong batang inaalihan ng spirit of divination, yung pong mga panghuhula. Ang sabi sa Biblia, yan po yung mga fortune telling, divination, yung mga kandi-kandila, yung palm reading, kagagawan po ng demonyo ang mga yan. Yung mga tumitingin sa bolang kristal, kagagawan po yan ng demonyo. Ngayon, ang example natin, ito pong batang ito, Bible mismo nagsabi, kinakasiyan siya ng spirit of ganito, mga divination, sa mga fortune telling. Pero alam niyo kung anong ironic? Habang nandun sila Paul, sila Silas, yung grupo niya, naglalakad, itong batang ito na inaalihan ng demonyo, ang sinasabi sa kanila, ang gaganda. Ito ay mga anak ng Diyos, and so on and so forth. Yun naman ang sinasabi ng evil spirit. Kila Pablo, maganda, napaka-positive. Guwapo sila, malinis sila. Kumbaga ngayon, ganyan. I-like nyo yung mga post nila. Magaganda yung sinasabi nitong demonyong to. Pero alam po ninyo, iba talaga kapag tunay na Kristiyano. Hindi ko mo maganda ang sinasabi, maka-Diyos na. Ngayon, hinarap na nila Pablo, na ano yung sila dun sa batang nagsasabi ng mga positive things sa kanila. Ano lang ginawa nila Pablo? Oy, demonyo na gumagamit sa batang ito, lumayas ka. Ang tunay na Kristiyano, hindi po tayo nagpapabola sa magagandang sinasabi ng mga unbeliever sa atin. Si Satanas po, magaling mambola. Hindi sasabihin, pangit ka, alam mo ba? Sumama ka na sa akin kasi pangit ka naman eh. Hindi sasabihin ni Satanas yun. Sabi niya, alam mo, para kang Diyos sa kagandahan. Yung nunal mo, asset mo yan. Paramihin mo pa. Magaganda po ang sinasabi ni Satanas. Hindi sasabihin, alam mo, ikaw loser ka. Wala kang kwenta. Umanip ka sa akin. Hindi po. Positive po ang sasabihin niyan. Positive. Gwapo mo ngayon ha. Pag hindi pa napatingin si sister sa'yo, sigurado na. No? Uy, pabango ka ngayon ha. Ang bango-bango mo. Ituloy mo yan. Yung mga kasama sa opisina, sigurado ako. Yung ego naman. Ganyan po ang kalaban. Pero ulitin ko po sila Pablo, because of the Holy Spirit, at totoong sumusunod sila sa conviction ng Holy Spirit, sinabi nila, gaano mang kagandang sinasabi mo sa amin, since demonyo ka, lumayas ka. Layas. So to make the story short, di ba yung bata nakalaya siya? Yung pala, business pala yon. Totoo na merong demonyong nasa bata, pero yung mga tao nakapaligid sa kanya, yung mga kuratong, pinagkakakitaan siya. Yung bata, victim yung bata eh. Hindi niya alam yung nangyayari sa kanya kasi nga inaalyan siya ng demonyo at ginagamit siya. Pero yung mga tao around, silang kumikita, ito po, meron kaming alaga dito, si Nene. Lahat po ng gusto nyong malaman sa future po, alam niya, 50 reals. Ganun sila, kumikita sila. Ngayon, nang mapalayas ni Pablo, yung demonyo, at wala na ang kanilang pinagkakitaan, nagalit sila ngayon sa mga apostol. Di ba ganyan-ganyan ang nangyayari kapag meron tayong sinabihan na, alam mo, huwag ka nang pumunta dyan sa albularyo na yan. Kasi pera lang naman yan eh. Saka nakakita ng albularyo, ang pambayad, isang paketing sigarilyo. Kaya pag pumunta ka, puro sigarilyo talaga eh. Sunog baga yung pinupunta mo, tapos papagaling sa'yo. Religyoso, sunog baga or what? Pag nalaman yun ng albularyo, galit na galit yun. Ganun po talaga ang reaksyon ng mga kampon ng kadiliman sa mga taong sumusunod sa liwanag ng Diyos. Lalaban yun. Hindi siya papayag na, yun naman sinabi sa Bible, di ba, sa Book of Galatians, yung gawa ng laman at ng kalaban ay lagi talagang kontra sa gawa ng banal na Espiritu. So, galit na galit sila. So, ano yung susunod na nangyaring napakaganda dahil nga sa pagtugon ni Pablo sa panawagan ng Diyos? Number 3. Doon pa rin sa part na yon. So, ano nangyari? Paul and Silas, imprisonment in Philippi. Hindi ba nakulong sila? Kasi in-stir up ng mga nawalan ng kita,
Yung mga tao, ito po, itong mga ito, nagtuturan ibang katuruan, meron silang dalang ibang Diyos, and so on and so forth. Di ba, anong nangyayari sa dalawa natin mababait na mga kapatid? Ginulpi sila, mob attack. Ginulpi sila, pinagbubugbog sila. Hindi lamang yon, ipinit sila sa dungeon sa pinakailalim. Yung bang tinatawag na Bartolina. Imagine niyo nag-share ng gospel yung mga tao, napala yung mga bata, anong nangyari sa kanila? Hindi lang sila basta ikinulong eh. Alam naman natin kapag ang isang preso dinala sa Bartolina, ibig sabihin sagat sa buto ng kasalbahihan ito. I-Bartolina siya. Ganun sa atin, di ba? Inihiwalay talaga. Ganun ang ginawa kila Paul. Binartolina, hindi lamang yon, nasa Bartolina na, nasa ilalim na, may shackles pa sa paa. Yung kahoy na isinasarang ganun, tapos may bilog. Nakashackle pa, nakaganon pa sila. Talagang walang kawala, as in walang kawala. Pero alam natin kung anong klase ng attitude, character meron ng mga kapatid na ito. Habang sila'y nakakulong, ano ginagawa nila? Umaawit sila ng papuri sa Diyos. Matuto tayo sa dalawang ito na sa kasagsagan na sila ng hirap, pagdurusa sa pagsunod nila sa Panginoon, kumakanta pa ng papuri, pagsamba, kay Yahweh. And you know what? Yung mga tao sa ilalim, yung mga pusakal na kriminal sa Bartolina kasama nila, yung mga kakakosa nila doon, na hindi kailanman mapapasok ng gospel, kaya sila nadidinan ng Panginoon sa ilalim, sa Bartolina. Sila ngayon ang naging daan para yung mga hindi maabot ng liwanag, kasi madilim talaga doon, at yung ng liwanag ng Diyos, inaabot doon sa ilalim. Habang sila yung maawit, nakikinig yung mga preso. Nakapagdala sila ng liwanag sa dilim. At ano raw yung kumakanta sila, hindi nagmumurmur sila doon. Ano ba to, Brother Paul? Buti pa, hindi na ako sumama sa iyo. Akala ko kasi ang buhay Kristiyano, hallelujah lang. Pero hindi pala. Okay lang sana nakulong tayo kasi nangupit tayo ng pagkain or what. Tinakbo natin si Lydia, kinuha natin yung plato niya or what. Pero para sa Diyos naman ginagawa natin, ang ginagawa natin dito. Kung yun ang naririnig ng mga preso, pati ng prison guard, lalo ng wala na. Ito mo, born again yung mga yan. Abdulatif, sino yung mga ginagawa mo? Sabi ito mga ito. Yan ba yung born again? Yan bang born again? Born against. Saka burn again. Siguro pwede pa. Pero sa narinig nila, sa character, sa attitude na nakita nila sa dalawang ito, lahat sila ngayon nagkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. Milagro sa loob ng piitan. Yung mga taong hindi kailanman, hindi imposible eh. Imposible sa tao, pero ginamposible ng Panginoon na marating sila doon. So who knew? Meron sa ating makulong, hindi dahil sa paggawa ng kasalanan, kundi napagbintangan, nakulong tayo. Alam na natin ang isa sa reason kung bakit tayo napunta doon. Alam ng Panginoon, wala akong nagawang kasalanan. Alam ko yung nangyari kay Silas, kay Pablo. Kakanta ako ng papuri sa Diyos, ay ibabahagi mo yung mga salita. That is a miracle. Pero meron totoong miracle talaga na nangyari. Paano sila nakawala? Di ba? Number 4. Okay, natapos na yung kanilang ministry doon, nakarinig na yung mga nasa dilim, sa kulungan. Nagkaroon ng great earthquake and the prison doors miraculously opened. Ano nangyari sa mga kadena? Ano nangyari sa mga locks? Ang lalaki ng mga locks na yun. Palagay ko kahit magkaroon ng magnitude 9 sa atin yung lock, nakalock pa rin yun Mawawasak lang talaga. Pero yun po, nag-swing open yung mga gates ng prison, ng lumindol. And who knew, kung dun lang mismo sa spot na lumindol, or sa buong lupain ng Macedonia, malaki pang possibility, dun lang talaga sa area na yun, niliglig ng ating Panginoon yung lugar. To the point na yung nga po, yung mga kulungan nagbukasan sila. Now, that is a miracle. Pero napansin po ba ninyo ang miracle? Yung mga physical miracle, mangyayari muna kapag mayroong spiritual miracle na nangyari muna. Spiritual miracle na nangyari nang yung mga nasa loob, yung mga kakosa nila, pati yung prison guard, nakarinig ng salita ng Panginoon. After noon, saka na yung mga physical miracle. So po, hindi po basta-basta ang mga milagro, mga kapatid. Even though alam ko, maraming milagro ang ginagawa ng tao talaga Uy, nagmilagro ka na naman. Anong milagro na naman yung ginawa mo? Uy, naguhugas ng pinggan, milagro. Alam ko, everyday may milagro. Pero yung totoong milagro, according sa Biblia, mangyayari siya, magkaroon muna ng milagro sa ating puso at isipan. Gawin muna natin yung something na, yun lang lamang taong mga tunay na faithful at matatapang sa Diyos ang kayang gumawa. At dapat tayong lahat po ganun din. Di ba, sinabi natin, madalas natin na nababanggit na, greater is He who is in me than he who is in the world.
Greater yun na sa atin. At kinakanta pa natin lagi yan. Our God is greater. Our God is stronger. Diba? At talagang lumalabas pa yung ating mga ugat. Maging totoo siya. Maging totoo siya sa ating mga buhay, mga kapatid. Then, the physical miracle will happen. So, miraculously, nagbukasan ang lahat ng mga gates. So, ano nangyari ngayon? Diyan muna tayo sa number 4. At yung nga nangyari, nabukasan lahat. Ngayon, yung prison guard, karamihan po yung mga Romans yan. At alam po natin kung gaano kahirap, katindi ang parusa sa mga Romano. Katulad po kay Jesus Christ, remember? Di ba, pinabantayan pa sa dalawang machong Roman soldier yung libingan ni Jesus Christ. Eh, biglang merong lumindol na naman at merong angel na bumaba at binuksan yung libingan ng Panginoon. Ano nangyari daw sa mga Roman soldiers? Hindi matay. Nakakita na ba kanyang machong-macho, hindi matay? Oh. Imagine, napaka-unlikely, macho-macho, hindi matay. Yun po nangyari sa kanila. At hindi lamang yun, takot na takot sila kasi yung binabantayan nilang katawan ng ating Panginoon, nawala. Buhay po kasi ang magiging kapalit nun. Ganun po kahigpit sa mga Roman soldiers. Kaya ganun sila rin pag sumunod. Pag sinabi ni Pilatong, putulin ang ulo. Ganun gagawin nila, walang kagatol-gatol. Kasi ganun ang takot na sa authority. Ganun din po yung kalagayan ng prison guard. Di ba? Gusto niya magpatiwakal because of that. Nung makita niyo, naku, nasa yung mga binabantay mo, mga pasakal na kriminal pa naman yun. Kasama yung dalawang hindi ko maintindihan. Pero ano nangyari? Di ba, ang kwento doon, di ba pinigilan siya nila Paul? Oy, cool ka lang, brother. Di ba, cool ka lang, brother. Andito kami, hindi kami tumakas. Imagine that, nakakita ngayon kasi makakita ng konting butas na gano'n. Makakalusot yung mga prisoner eh. Parang octopus. Kahit andito ng butas, nakakakasya na gano'n. Dito po hindi. Kapag ang tao pinalaya ng Panginoon, hindi gagawa ng illegal na kapamaraanan ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Lord, ang yaman-yaman niya. Pwede po bang yung kalahati man lang ng yaman niya, ilagay niyo sa bulsa ko? Ginawa ba kasapakat ang Panginoon sa pagnanakaw? Hindi gagawin ng Panginoon yun. Ang Lord, pag meron siya gina, kabanalan ang dala because of His holiness. Ganun din nangyari. Kaya nung mabuksan yung mga, hindi sinabi ng Panginoon, takbo, Pablo, takbo! Hindi sinabi ng Holy Spirit yun. They stayed. Kasi wala silang intention na tumakas, kundi meron kasing iba pang gustong gawin ng Panginoon. At yung nga po, andyan sa number 5. So nang pigilan nila Pablo na magpakamatay, mag-harm sa sarili yung guard, yung jail guard, sinyer nila yung gospel. Di po ba dito yung pamosang sinasabi natin, that if you will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you and your household will be saved. Ngayon, hindi po milagro na tumanggap siya, biglang humahangos yung anak niya, kumikilala na rin kami sa Panginoon. Father, ano ba nangyari dito? Hindi po. After kasi noon, nag-share siya ng gospel sa pamilya niya, at genuinely tumanggap yung pamilya niya, at sila yung nagpabaptize, and they were all saved. Hindi po totoo yung akala na iba, pag tumanggap ako, automatic na yan. Kaya mo na lang yung mga yun, tamang panahon din ng Panginoon sa kanila. Hindi, we must do something about it. Kasi tayo nagsimula tayo ang gagawin ng Panginoon para makapasok sa ating mga tahanan. Hindi ba? Number 5. Limang kamanghamanghang bagay kaagad na nangyari dahil sa pagsunod sa Panginoon. At hindi pa natatapos doon. Number 6. After ng kanilang pagkakakulong, may konting kwento muna ako. Di napalaya sila. Pero hayaan nyo lang number 6 dyan. Napalaya sila. May mga tao nakikiusisa sa kanila. Biglang nabanggit ni Pablo ngayon, nagreklamo sila Paul. Dapat din po magreklamo tayo. Ang Kristiyano po maamo, pero hindi tayo uto-uto. Nagreklamo sila po, kami po, alam niyo po na yun, pinagugulpi kami. Wala namang ginagawang masama. Hindi lamang yun. Ito ngayon, dito natigagal ang lahat. Hindi ba alam na Roman citizen kami? Talagang natigagal silang lahat. Kasi hindi sila pwedeng kumante sa any Roman citizen. Kamatayan yun or matinding pagdurusa, pagpapahirap sa kanila. Natigagal lahat, lalo na yung mob. Hala, pinagugulpi natin, Roman pala to. Ginulpi natin, boss pala natin yung sa opisina. Parang ganon. Wala, kasi nakatakip yung mukha, kumakain sa mall, sinungitan mo pa, doon ka sa likod. Pagdating sa opisina, yung boss mo pala yun, no? Kasi may nangyayaring ganyan, minsan kapatiran kwento lang po ito, wala akong didibaking kapatiran. Minsan may mga ganyan. May kapatiran pumunta sa isang lugar, nagkaroon sila ng pagtatalo, nagsungit na nagsungit, di ba? Nagsungit.
Bilang isang araw, siya, saka yung kung kanino siya nakapagtalo, nakita sa church. Born again ka pala. Mag-iingat kayo sa tayong lahat sa pagsusungit natin, mga kapatid. You never know. Isang araw yung palang sinusungitan nating kabayan, pastor pala. Kaya nung ibabaptize ka na, ano? Ibabangon ko ba to? Diba? Imagine that. It always happen. Maging mabait po tayo. Maging maamo tayo katulad ng Jesus Christ. Kasi hindi natin alam, yung palang tao yung sinusungitan natin, hindi natin tinulungan, nilibak-libak pa natin. Pangit mo, alam mo ba? Yung pala, kasama mo sa church later on. Natin leader ka pa, siya member. Baguhin mo yun. Ay, minibiro ko kila doon. Actually, maganda ka. Ay, tandaan nyo yan, nangyayari po talaga yan. Ito ngayon, nagulo sila lahat. Natigagal sila. Hindi naman lang ang gagawin nila. Pero si Pablo kasi, ang ating mga kapatid, mapagpatawad naman sila eh. You know why? Kaya, hindi lang sa mababait sila, Kristiyano. Alam niyo kung bakit it's so easy for them na maging mapagpatawad itong mga kapatid natin ito? Even though yung kanilang reklamo na iparating na naman sa kinauukulan. Si Kristo kasi nasa puso nila eh. Yung Diyos na lagi nagpapatawad. Kaya po tayo bilang mga Kristiyano, dapat po lagi tayo nagpapatawad. Kung talagang yung Diyos na mapagpatawad, yung nasa puso natin, dapat madali rin sa atin magpatawad ng ating kapwa. Kasi yun po ang isa sa almost number one sign ng pagiging tunay na anak ng Diyos. We can forgive others of their sins. Sinabi po ni Jesus Christ yan, gusto niya talaga makatulas, maging perfect, katulad ng Ama. Forgive your neighbor. Yan ang sinabi ng Panginoon, maging mapagpatawad kayo, then you will be like your Father in heaven. So sa atin po, ganun din. Sana katulad din ako ni Pablo, maging katulad ako ni Jesus Christ, magpatawad. At magiging katulad na tayo ng ating Panginoon at ng ating mga kapatiran. After nga po noon, pinalayas na sila, pasensya na, humingi kami ng tawad, and so on and so forth. Pinalaya na yung mga ito. Naparoon sila saan? Sa Areopagus, sa Athens. Ang layo na kagad na nilakbay nila, pag ganun. Kung titingnan po yung mapa, hindi ko lang isinama dyan. Mula rito, umikot talaga sila ng east hanggang sa Europa at again, pababa sa Mediterranean. Ito po, nasa gitna na sila ng Mediterranean. Halos pauwi na sila ng Jerusalem. Alam niyo anong nangyari? Nung nandun ngayon, kasi naglalakad sila Pablo, alam natin nung araw kasi big time kapag tayo mga philosophers. Hindi mga pilosopo katulad ngayon mga totoong philosophers, mga mahilig sa wisdom, mga wise men. Yan sila Plato, sila Aristotle, di ba? Alam na natin kung sino-sino yung mga philosophers, di ba? Yung mga taong yan. Diyan ngayon mahilig yung mga Greeks. Magtitipon-tipon yung mga lalaki. Wala naman silang ginagawa. Parang ngayon kasi sa atin, pag nagtipon sa tindahan, inuman lang talaga eh. Tapos pinag-uusapan, Korean novela, yung mga bagay na walang kapararakan. Pag umuwi siya, wala rin namang alam. Nabawasan pa nga yung alam niya eh. Nung araw pa hindi. Pag nag-ipon yung mga lalaki sa Areopagus, ang dami yan, di ba? Kasi naghihintay sila ng something new. Yung hindi lang basta bago, may bagong chismis ba? Hindi, mga bagong kaalaman. Open discussion yun. Tapos papaliwanag nila. Parang halos patalinuhan yan eh. Kasi alam naman natin sabihin ng philosophers, di ba? Philosophy. Ang philo, lover. Yung Sophie, ano yung Sophie? Wisdom. Lover of wisdom, lover of knowledge. Yung po yung ng mga philosophy, ng mga philosopher. So ngayon, nadaha ako ngayon din si Brother Paul. Imagine that. Ngayon may lumapit sa kanya, oy, lapit ka dito, paliwanag mo nga sa amin. Kasi yung mga sinasabi mo, foreign sa aming mga tenga. At ang pagkakaalam pa namin, meron kang dalang ibang Diyos. Kasi naniniwala sila, di ba, kay Zeus, di ba, sa mga Greek gods, sa mga Roman gods, kay Jupiter. Mukhang may bago kang Diyos Sige, magpaliwanag ka nga. Nagkaroon na ng chance, ipinaliwanag niya yung kwento ni Jesus Christ sa mga pilosopong ito. Now imagine that, yung mga philosopher ngayon, mga philosopher by that time, imagine na lang na ang dating alam nila, di ba ganun sila eh, I think, therefore I am. Okay? ganun sila mag-isip. Imagine itong mga taong ito, napaka-earthly, na punong-puno ng earthly wisdom, true po, nakarinig sila ng heavenly wisdom. Nakaukaw ngayon kanilang kaisipan at puso. Kaya nung umalis si Pablo, I believe in my heart, merong something na kumikilos ngayon sa puso ng mga ito. Yung sinabi nung Pablo na yun, actually it really makes sense.
It really makes sense. So malaking bagay po yung Areopagus na pakikipag-usap niya sa mga philosophers. Maraming naging magandang epekto po mga bagay na ito. Tayo po, huwag tayong matakot makapag-usap sa mga nagdudunong-dunungan. Ay, Bible, alam ko na yan. Alam ko na yan. Si Judas, kilala ko siya. Si Satanas, kilala ko rin yun. Pero actually, wala pong mga nalalaman niya mga yan. Especially kung hindi naman sila Kristiyano at hindi sila nagbabasa ng Biblia. Pero bago po natin i-share yung gospel sa mga matatalino, maging matalino na muna tayo. Basahin muna natin ang Bible. Okay, wag na tayo magpakatalino. Meron namang wisdom from the Holy Spirit. Basahin natin ang Biblia para naman makausap din natin sila about this. Ako pa sa experience ko, may mga kapatiran noon na mga bagong kapatiran, pero nagstay sila later on. Kaya lagi ko po sinasabi ng mga leaders, kapag tayo nagturo, kapag tayo nagsalita, always remember, maaring someone merong matalino among the crowd. Alam nila kamang mali na yung sinasabi mo, alam nila kung medyo palinghado yung pagkakaya niya doon. Kasi po kinakailangan talaga mas maging matalino tayo sa mga hindi mananampalataya. Kasi po nakakahiya yun. Alam niyo mangyayari kapag yung kulang tayo sa kaalaman tapos kinakailangan dahil mag-share ng gospel. Alam niyo kadalasan mangyayari? Mananahimik na lang tayo, di ba? Kasi yung mga ngayon pa naman mapag-usisa. O sige, saang verse mo naman nakita yan, brother? Bigyan ko kayo ng magandang example. Nangyari minsan sa buhay ko at mula na hindi ko na nakalimutan. Talagang natuto na ako sa bagay na yun. Nung minsan pinadala kami sa isang bagong Bible study, sa isang accommodation. So nakaharap namin yung mga maraming mga kababayan doon, nakaharap namin kasama ako. Nalimutan ko pa yung dalawang kasama ko by that time. Ngayon simple na yung tanong niya. Sabi niya, sino ba yung founder ng church niyo? Siyempre ako naman, para ako sa Pedro eh. Ang founder po ng church namin si Pastor Neil. Pastor Neil, saka alam ko po si Pastor Ben Kabusay. Sino ba yung isa doon? Alam niyo, sabi sa akin, tao lang pala ang founder niya eh. Kasi dumadalo din siya ng ibang church, pero hindi Christian church. Kami ang founder namin, Diyos. Talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga pagkakataong iyon. Mula nun, natuto ako mga kapatid. Tama na tayo naging Kristiyano. But better tayo yung matalinong Kristiyano. Kristiyanong aral. Para lahat ng sinasabi natin, hindi tayo mapapahiya. Di ba yung sinabi sa Biblia? Kailangan daw yung ating speech always seasoned with salt. Masarap pakinggan, hindi lamang yung may epekto sa pinakausap natin, na sa ganun daw, magawa rin natin sagutin ng tama yung mga nagtatanong sa atin. Personal experience po yun at never kong kinalimutan yun. At I am not really ashamed na i-share yung experience ko na yun. Kasi doon ako tinura ng Panginoon. I must be smarter than the non-Christians. Yun po ang pamanhikan ko sa inyo mga kapatid. Una, how can you share the gospel if you don't know the scripture? Pangalawa, hindi enough yung alam mo lang. Dapat inusisa mo rin maigi. Pag nakaharap ka ng ganyang klase ng mga tao, hindi ka mapapahiya. Ang Diyos po hindi napapahiya ang Diyos siya eh. Ang napapahiya tayo. So tandaan po ninyo mga kapatid, mga gininto ang aral po yan. At mga mismo nangyari sa buhay ko na nakatulong sa akin ng malaki para lalo ako magsikhay sa pagbabasa ng kanyang scripture. Number 7 po, after nun, 7, 8, 9 po, pwede mo nang palabasin, nakapagtayo sila ng mga local bodies of believers. Nakapagtayo sila ng Philippi Church. Naitayo ang Thessalonian Church. Maging sa Macedonia, nagkaroon ng church. Sa Corinth, nagkaroon ng church. At dun sa nearby Achaia. Imagine this. Ito mga binanggit dito, Thessalonica, Corinth, lahat ng mga yan, later on, di ba sinulatan ni Paul yan? Right? Napag-aaralan natin yan tuwing Tuesday nung araw. Yung mga naitayong churches na yan, mga kapatid. Yung ibang church kasi, napupuntahan sana ni Pablo, nakatayo na siya. At meron ng mga local, mga pastors or pastol na naroon. Kaya sabi ng Panginoon, Paul, ang ganda ng iyong nice gawin para ma-encourage sa mga yan, pero ito ang gawin mo. At ito ngayon yung mga nangyari, mga kapatid. Ang point ko po, una, maging sensitive tayo sa panawagan ng Diyos. Maraming Macedonian call nang nangyari sa buhay natin. All we have to do is to follow that call. Ngayon, ito nga po pala. At yan nga po, makikita natin, sabi diyan, dito nagsimula ang pagpasok ng salita ng Diyos sa Europe. Yung nangyaring yon, yung Macedonian call, ang naging pintuan upang makapasok ang gospel sa Europa. Dati kasi hanggang Middle East lang yon, hanggang Asia, wala pa ang Europe. Dito nakapasok na ngayon. Nang dahil sa pagsunod ng ating mga kapatid, pumasok ang gospel sa Europa.
babalik ko sinasabi ko mga kapatid. Ngayon may nagtatanong nga pala. Teka muna, ang haba ng pinag-aralan natin, pero sino yung Macedonian na humingi ng tulong kay Paul sa kanyang vision? Yung pong Macedonian po doon, kinakatawan ng buong Macedonia at ng mga taong naroon. Kasama yun nasa taas, nasa ibaba. Buong Greece, or kinakatawan yun ng buong Europa, yung Macedonian na tumatawag ng tulong. So it was a person, pero ang sinisimbolize ng person, buong Europa ang tumatawag kay Pablo, humihingi ng tulong. Imagine mangyari sa atin yun, ano? Nalaman ngayon ni Mayor, born again pala itong si Alfonso. Nananawagan kami kay Brother Alfonso, pwede ka mag-share dito ng gospel sa bayan natin. Parang ganun siya. Ganun po ang nangyari. So magpakatalino tayo, magpakabihasa sa Word of God kasi hindi naman sa magaya natin exactly nangyari kay Pablo. Pero who knew? Doon sa iskinita nating tinitirhan, tayo pa rin gagamitin ng Panginoon. Gusto mong pumunta sa 9 de Pebrero, gusto ng Panginoon pumunta ka sa 9, di ba? De Agosto. O doon ka sa 9 de Agosto ngayon, at yung pala, yun ang plano ng Panginoon. Yung ibang iskinita na yan ng magkakapit bahay, madala mo sa aking paanan. Who knew? It can happen. Kasi nangyari siya noon, at nangyayari po yun sa maraming mga kapatiran natin around the world. So panghuli po sa ating words of ponder, para sa ating lahat. Mga kapatid, maybe, tinatawag ka ng Panginoon para sa isang ministry na hindi mo planong pasukan. Kung meron tayong ganyang panawagan palagian sa pulpito man, sa mga leaders, sa mga Bible studies, it's about time na tumugon tayo mga kapatid. Kasi hindi natin makikita kung saan tayo talaga pupunta, saan tayo lalagay sa kaharian ng Diyos, kung hindi tayo papasok sa ministry. Wala pong Kristiyanong walang ministry. Kasi alam niyo po ba, isa ang ministry sa magpapalago talaga sa ating pananampalataya. So maybe tinatawag tayo ng Panginoon, di ba? May calling din tayo. Pangalawa, maybe tinatawag ka niya na baguhin ang iyong tinatak na landas. Maaari may plano tayo ngayon, may mga decisions tayong kinakarap. At nakapag-decide na tayo, ito, ganito gagawin ko sa buhay ko. Ibabagsak ko yung ikama ko sa boss ko. Diba? Magre-resign ako. Open ang Canada para sa akin. Kapatid, hunos dili. Pakinggan ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Baka naman masyado ka ng emotional. Di ba lagi natin pinapaalala ng bawat isa? Huwag tayo magde-decide kapag tayo emotional. Huwag magde-decide pag sobrang saya. Huwag magde-decide kapag napakasaya. Huwag din naman tayo magde-decide pag tayo napakalungkot. Kadalasan po mali ang mga desisyon na gagawin natin kapag tayo pa mag-decide kapag tayo nasa normal na kalagayan. Di ba? At after nating magpamanalangin at magpasailalim sa ating Panginoon. Marami pong ganyan, emosyonal. Never ever magpapasya kapag emosyonal. Hindi, ang sama talaga ng loob ko. Ito na talaga ang final kong decision. Nung kinuha ng boss yung ikama, nakauwi after few months, ayan na, nung kumakalam na yung tiyan. Diba? Tinatanggap ko po lahat ng sinabi ninyo. Tama naman yung sinabi niyo, masasakit ng salita sa akin. Please accept me once again. Yung maasalama, ngayon, marhaba na naman. Goodbye pala ha. Balik ba, bago na, yung uling araw sa opisina, goodbye! Sabay layas na ganun. Isang araw, yun na naman, ano ginagawa mo dito? Alam mo, nakakahiya yun. Sabi nga nila, do not burn bridges. Never ever burn any bridges. Magpatawad, at hayaan yung bridge, nakatayo pa rin. I'm telling you, ang Lord minsan kikilos dun. Just to humble us. Di ba? Wala ka mapuntahan ngayon. Nang mayabang ka, nanigaw ka, sumobra ka, yun pala, ngayon kailangan mo pa rin sila. Anong dapat mong gawin? Do not burn any bridge. At huwag tayong mayabang, huwag tayong emosyonal. Nasa tamang kalagayan lamang sa tulong ng Holy Spirit. And of course, maybe, ang mga bagay na komportable, madali at kinasanayan mo, ang nagsisilbing balakid sa iyong paglago sa pananampalataya. Alam niyo, pag tayo nanatili sa isang lugar, alam ba, hindi ito para sa mga sa mga wala lang pangarap ha. Pero kung meron mo tayong pangarap na kailan kaya magkakaroon ng mas malaking lupa, kailan ko kaya mabibili itong business na ito, then you must do something about it. Do not stay sa kanalalagyan natin. Kasi hindi ba maraming taong ganun? Ang ganda na, ang dami niyang pangarap sa buhay, pero ang plano niya, magstay na lang sa naglalagyan niya. Ano mangyayari? Hindi, ang anak ko ang
mapapatupad ang aking mga pangarap. Huwag po natin gagawin sa mga bata yun. May sariling pangarap ang mga bata. May sariling plano yan. May sariling desisyon. At maraming magulang sa atin, alam niyo kung bakit yung mga bata tuloy laging nasa bahay na rin lang? Kasi ang gagawin ng mga bata, sige po, nabubuhay ako para sa aking mga magulang. Lahat ng gagawin kong desisyon para sa aking mga magulang. Paano yung personal niyang buhay? Hindi po maganda yun. At sa ating mga magulang naman, huwag naman nating, ano ba tawag dito, i-obligahin yung mga bata, oh, nangako ka sa akin ha, 3-story na bahay lang. Tapos pipilitin yung bata, paano siya makakaroon ng sarili niyang pamilya, kung yung pangako mo, di ba, yung gusto mong mangyari, pilit mong ibigay sa iyo ng ating mga anak. Minsan ng mga bata, oo na lang yan. Sige, huwag kayong magalala, nanay. Pag nag-abroad ako, talagang 3 palapag na bahay. Mahigpit pa yung magulang. Lagag na papaalala, mahal na mahal kita, anak. Naiiyak ako pag naisip kita. 3 palapag na bahay. Di ba? May ini-imply sa mga sinasabi. Kawawa naman yung bata, magkakaroon din ng sariling pamilya yan eh. Mamaya kung kailang may pamilya na siya, wala na siyang pambili ng lupa. Wala nang pambili ng bahay. Yung mga pangarap niya, wala na. Yung pangarap niya ngayon, yung pangarap ng mga magulang. Maging wise din po tayong mga magulang. Huwag naman tayong ganyan sa mga anak natin. Kasi sabi sa Biblia, ang mga bata kapag nag-asawa, umaalis dapat ng bahay ng nanay. Ang sabi po sa Biblia, hindi dapat nananatili ang bata sa bahay ng mga magulang. Kailangan niyang humiwalay, bumuo ng sariling angkan. Kasi po nangyayari sa atin, di ba kadalasan ganyan? Huwag na kayo umalis dito na lang kayo. 5 anak, lahat nakatira sa bahay ng mga magulang. Alam niyo, hindi po biblical yon. Let them go. Kasi may ibang plano ang Panginoon sa kanila. May ibang plano din sila, may ibang desisyon sila, may ibang pangarap yung mga iyan. Anyway, bahala na po kayo dyan, paano yung tinatrato ang inyong mga anak. Pero biblically po, hindi dapat ganon. So lastly po, mga kapatid, pakinggan natin at sundin ang bawat panawagan ng Panginoon. Maaaring yun na pala ang simula ng something great sa ating buhay. And lastly po, mga totoong lastly na po ito mga kapatid. Alam niyo po ba na pag tayo nagpo-flourish spiritually, mas lalong madali mag-flourish physically or financially? Paboritong verse natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ng Panginoon, kanda ko ba ka sa pagtatrabaho? Yung umagat gabi, same sa'yo para kumita ka. Alam ba, anak, na meron akong ibang mas magandang way na hindi mo kinakailangan magkaganyan ka para makuha mo yung pangarap mo? Unahin mo ako. Akong bahala sa'yo. Kaya maraming tao, kanda ko ba? Bakit kaya ganun? Kanda ko ba na ako sa pagtatrabaho? 5 na ngayon part-time ko. Bakit hindi pa rin? Yung kariton na pangarap ko, hindi ko pa rin mabili. Mali kasi yung kapamaraanan. Mali yung mga hakbangin at mali even yung takbo ng kanyang kaisipan. Yun ang sinabi ng Panginoon. Seek first my kingdom. Ako nang bahala sa mga bagay na yan. And those things will come naturally. Hindi natin kinakailangan mabaon sa malalim na utang. Hindi natin kinakailangan magkaroon ng mga relasyong nasisira dahil sa hindi natin pagbabayad. Ganun ang Diyos. Pag siya pumasok, pag siya nagbigay sa atin ng karangyang sa buhay, walang taong nasagasaan. Kundi ang lahat, magpupuri pa na sa Panginoon. Napakabuti ng taong yan. No, yung pagdurusa niya, yung paghihirap niya, nakikita natin, pinapalitan ng Panginoon ng ginhawa. Hindi lamang yun, nakarating siya sa kanyang kinalalagyan nang wala siyang kompromiso. Hindi nagsugal yan. Hindi sumali sa pyramiding yan. Hindi nangutang yan sa akin tapos hindi niya binayaran. Kundi ang ganda lahat ng naging kapamaraan ng Diyos sa buhay niya. Hindi po misteryo ang lahat, hindi secret ang mga bagay na ito. Ang kinakailangan po natin, magpasailalim talaga sa panawagan ng Holy Spirit at sumunod sa kanyang mga tuntunin.